Amen! Isa mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa oras na ito ay nagkasama-sama po tayo. Sa kabila ng magandang panahon mga kapatid, simula po kagabi, no? Kaninang madaling araw, malakas po ang ulan, malakas din po ang hangin, at masarap matulog. No? At saka siyempre ngayon sa umaga, medyo makulimlim, umuulan, talaga ine-enjoy natin talaga yung panahon ng tag-ulan. No? At salamat sa Panginoon na sa kabila ng lahat ng panahon na ating nararanasan, ay nagkakasama-sama po tayo sa programang ito. At salamat sa Panginoon na yung Super Typhoon partner ay hindi tumuloy. Ano po? Yes, maraming Dahil nananalangin. talaga grabe kung sa magaling talaga ang Diyos natin. Yeah, Alam amen. niya kung Amen. ano ang gagawin at proteksyonan ang kanyang mga tao. Kaya nga patuloy nating ipanalangin na tuluyan ng makalabas, ano? At hindi na makapinsala. And of course, mga kapatid, una sa lahat ay unang-una po nais kong batiin ang ating mahal na pastor ng isang mapagpalang tanghali na kung saan siya po yung direktor ng ating programang Amen. ito. At gayon din ang apat na corners ng ating simbahan, ano? Amen. Ng North, South, East, and West corner ng The Baptist Church of Taguig. Amen. So, gayon din po, nais ko rin pong batiin ang aming area, ang West Bank family, at lalong-lalo na po ang mga tatay, at gayon din yung aking pamilya, kay Sister Cynthia, at gayon din po sa aming dalawang anak na nasa trabaho sa oras na ito. And of course, sa bawat isa po sa atin na kasalukuyang nagmamonitor na ng ating programa, magandang tanghali po sa bawat isa at ipasa po natin yung link ano po, para sa ganun ay marami po tayong matulungan at gayon din po sa ating comment section ay magbigay po kayo ng komento ng inyong mga karanasan at napakaganda po yung ating usapin ano po nung mga nakaraang Biyernes about financial management. Kaya wag po kayo mahiya na magbigay ng inyong saloobin o karanasan patungkol po sa pinansyal at pagtutulong-tulungan po natin yan. At ito po ay programa ng ating mahal na pastor na nakadesenyo upang matulungan especially ang mga tatay na siyang leader ng tahanan at gayon din po sa mga nanay. Ang kagandahan dito mga kapatid, ang ating programa ay hindi lamang po nakatuon sa mga tatay, kundi nakatuon sa pamilya. Amen. Na ang bawat isa ay makikinabang sa lahat po ng ating usapin sa programang ito. At maraming salamat. And of course, partner, it's your turn. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa lahat po ng mga viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga tatay at mga nanay na nanonood sa atin ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, lalong-lalo na sa ating mahal na pastor na siyang direktor at ng programang ito. Kaya mga kapatid, tutok kayo sa programang ito sapagkat ang programang ito ay meron pong hinanda para mas lalo pang mapangalagaan ang ating pamilya. Good afternoon sa aking area, sa Makati Central Family, sa lahat ng mga tatay dyan, sa lahat ng mga magigiting na mga tatay, ay tutok kayo rito sa ating programa. Tsak na pagpapala ang ating matatanggap dito, mga kapatid. At siyempre sa aking pamilya, sa akin Arog, good afternoon sa iyo. At sa aking mga anak, yan. Magandang tanghali. At shout out siyempre doon sa Equator Energy Corporation. Ayos. Kay Sir Bernie yan. Yes, of course. Ay, Ganun talaga buhay. Kailangan, ano yan nagpasa ako ng link doon kasi kailangan din nila yan. Amen. 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 So, Brother Noel. Amen. So maraming salamat Brother Rudy at salamat po sa bawat isa po sa atin. Nung nakaraang
Biyernes nung siguro nung nakaraan pa no. Oo, Partner. oo, Oo, oo. kasi nung Biyernes wala itong tayo nagdaang eh. Biyernes ay wala po kami dahil meron pong revival na ginanap po sa Moncada. Opo. Kaya kami po ay wala dito. Kasama po namin ang ating mahal na pastor na naroon po kasi sa Moncada. Ngunit Yes. nung nakaraang Biyernes po ay aming itinalakay po sa inyo yung financial management. Ano Amen. po? Financial management. At hinango po natin ang ating usapin sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ano po? Na sabi po rito ng Bible na moreover it is required in stewards Yes, amen. that a man be found faithful. Ano Eh, po? wow. So, lagi po nating iisipin mga kapatid na lahat po ng bagay na ating tinatangkilik sa ibabaw ng lupang ito ay katiwala po tayo ng Diyos. Ano po? Hindi po That's natin right. Amen. pag-aari. At lumabas po ang aming, kumuha po kami ng usapin na patungkol po sa financial management dahil napakahalaga po na malaman natin at mapangasiwaan po natin ang ating pananalapi. Lalong-lalo na po sa atin, mga tatay, na tayo po ang pinagkatiwalaan na pangunahan at pangalagaan ang ating pamilya. Napakahalaga na matutunan po natin ang mga bagay na ito upang sa ganon ay hindi po tayo magkaroon ng pagdududa o magkaroon ng problema sa pananalapi. Kaya nga po, ang sabi po na napag-aralan po natin noong nakaraan na programa, ang financial management daw po ay pamamahala sa pananalapi. Yeah, amen. Ito ay proseso ng pagpaplano, pag-oorganisa, paggabay, at pagkontrol sa mga pondong pinansyal ng pamilya o maging ng individual. Ano po? Sa madaling salita po, ito po ang tamang pagpapasya kung saan kukuha ng pera at papaano ito gagamitin sa pinakamatalinong pamamaraan. So, Yung. kinakailangan mo talaga na magkaroon ka talaga ng wisdom. Ano po? That's right. Amen. Wisdom. Talaga, sabi rito, pinakamatalinong pamamaraan. Kasi kung hindi ka gagamit ng katalinuhan na nagmumula po sa Diyos, That's right. ay Amen. madali pong malustay. Kahit anong laki po ang halaga na iyong hawak, kung walang gabay ng Diyos at walang tamang pag-iisip o tamang katalinuhan, Tama. ay talagang mawawala po yan. Malulustay po yan. Okay? So, bakit kinakailangan natin ng pinakamatalinong pamamaraan upang maabot ang ating mga layunin, no? Yun. Mga layunin natin Sakto. sa ating pamilya, ano po? At That's syempre, right, brother. bilang tatay, dapat tayo mismo meron tayong plano, ano? Ano ba ang plano natin sa ating pamilya? Ano po? At yun yung ating magandang pag-aaralan, ano po? So napakahalaga na mayroon tayong plano, no? At kung meron po tayong plano, papaano natin maaabot, partner, yung ating plano? Ano po? So napakahalaga ng financial management po sa Yan. isang pamilya dahil hindi lang ito tungkol sa pagpapalago ng negosyo, kundi sa seguridad, kapayapaan ng isip at kinabukasan ng bawat miyembro. Of course, kapag alam mo kung saan ginagamit ang iyong pera, mga kapatid, seguridad mo yun. So, pag sinabi mong seguridad mo yan, hindi mo, anuman ang iyong haharapin, ay meron kang kasiguruhan na kaya mong tugunin. Ano po? And of course, mayroon kang kapayapaan ng isip. Ayun po yung pinakamahalaga sa lahat, na hindi po tayo na may problema lagi kung saan tayo kukuha ng pera, kung saan kung paano natin matutugunan yung ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya nga, kapag na-manage po natin ang ating mga salapi ng
sa matalinong pamamaraan. Opo, Yun, of course, sa pamamagitan ng gabay ng ating Panginoon, mawawala po yung mga bagay-bagay na poproblemahin natin. Ano po? Magkakaroon po tayo ng kapayapaan ng isip at yung kinabukasan ng bawat miyembro ay maganda ang tatahakin. At siyempre bilang mga ama ng tahanan, mga magulang, of course, dapat nakikita natin kung saan natin dadalhin ang ating mga anak. Of course, kung meron man tayong naisa pagdalahan sa ating mga anak, ay yung maayos na kinabukasan. Na ang bawat miyembro ng pamilya ay magkaroon ng maayos na kinabukasan. Okay? Ang pamilya ay hinilintulad sa isang maliit na organisasyon. Tayo po ang kauna-unahang organisasyon na itinatag ng Diyos. Ano po? Yes, amen. Tatag po tayo ng Diyos, kaya dapat po, kailangan natin lagi ng gabay ng Diyos. Kung walang maayos na sistema sa pananalapi, magkakaroon ng kaguluhan. No? At minsan, diyan po nagmumula ang pagkawasak ng pamilya. Dahil lamang po sa walang maayos na sistema ng pananalapi. Ano po? Yan, may pasok ako dyan, brother. Brother. Okay. Alam niyo po, itong tinatalakay natin na sistema ng pananalapi na sinasabi ni Brother Noel, yung financial management, malaki po ang kinalaman nito sa spiritual na kalagayan natin. Amen? Sapagkat ang ugat, mga kapatid, kung bakit hindi na ima-manage ng maayos yung ating financial, ay meron tayong kakulangan sa spiritual na pangangailangan. Ano po? Ibig sabihin, meron pa ho tayong hindi alam sapagkat yung spiritual dapat ang mas nangingibabaw kesa sa tawag ng laman o ng flesh, yung desire ng flesh. Yun po yung gusto kong sabihin. Sapagkat yung tinatawag nating desire pagdating sa ating sarili, kung wala po yung control ng banal na espiritu at hindi kulang tayo sa kaalaman, sabi nga yung wisdom na mula sa Diyos, ay tiyak na tayo ay magkakamali sa pagmamanage ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Come on, Brother Noel. Yeah. So, alam niyo po, salamat Brother Rudy, ano? At yun po yung ating pinag-aaralan. Ano ba ang kahalagahan? Bakit natin kinakailangan na pag-aralan po ang financial management? Ano? Pamahalaan. Yung pananalapi natin, mga kapatid. Unang-una, pagtugon sa araw-araw na pangangailangan. Yes. So dapat yun po yung unang nating layunin, ano? Dapat matugunan po yung ating araw-araw na pangangailangan. So marami po tayong mga araw-araw na pangangailangan, Brother Rudy. Yeah. Papasok na dyan yung pagkain. Oo, yeah. Diba? 3 basic needs yan. Kailangan yan. 3 basic needs yan. Of course, yung mga bills. No? O yung mga bills natin dyan. At yung pag-aaral ng mga bata. May allowance siya, may mga baon Oo, yan. may baon yan. At siyempre, yung bayad natin sa kuryente, internet, tubig, of course, yung pamasahe, no? Pamasahe ng mga estudyante natin. And of course, tayo na nagtatrabaho. So kasama dapat yan sa ating pang-araw-araw na budget. Ano po? Yun yung ating isa sa pangunahin nating layunin para matugunan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. So pangalawa, paghahanda sa emergency fund. So hindi natin alam ang ating buhay. Brother Rudy, hindi natin alam kung kailan darating ang emergency na yan. Yan. At bigla-bigla na lamang dumarating yan. Kaya nga, kapag hindi po tayo, hindi po natin napamahalaan na maayos yung ating financial, ay talagang magkakaroon talaga tayo ng problema sa panahon ng emergency. Ano po? At number 3, pagtupad sa mga pangarap at layunin ng pamilya. So, ang bawat pamilya ay may layunin. Ano, Brother Rudy? That's right, brother. May layunin. Yes, Of amen. course, iba ang layunin mo at iba rin ang layunin ko, pero magtatagpo yan sa salita ng Diyos. Yun, na kung amen. saan yun yung ating
common denomination, yung salita ng Diyos. Kaya nga, kinakailangan natin na matupad yung mga pangarap natin at layunin natin sa buhay. Yan. Ano po? Number 4, yung pag-iwas sa utang at pagkaroon ng kapayapaan ng isip. Ano po? Yun po yung isa po sa layunin. Yung hindi po tayo mabaon sa utang. Kaya nga pinag-aaralan natin ito. Yung financial management para maiwasan natin yung utang. Ano? At saka magkaroon ng kapayapaan ng isip. Ano Yeah, po? amen. Yeah. Alam mo yung kapayapaan ng isip, Brother Rudy, hindi po kayang bilhin yan. Tama. Or hindi po kayang tumbasan ng anumang bagay yan para magkaroon ka lang ng kapayapaang pag-iisip. Magkaroon ka lang ng kapayapaang pag-iisip kapag maayos ang iyong pananalapi. Ano po? At higit sa lahat, maayos yung relasyon mo sa Diyos. Kaya nga, unang-unang pundasyon na ating pinag-usapan mga kapatid, yung contentment. Ano po? Na anuman ang bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin sa pangkasalukuyan ay maging kontento tayo. Basta na ipoprovide lamang yung 3 basic needs natin. Pero hindi po dyan nagtatapos yung contentment, mga kapatid. Kinakailangan din natin na magkaroon ng layunin, no? Magkaroon tayo ng goal sa buhay. And of course, kailangan natin ng pagsusumikap. Ano po? So number 5, pagtiyak ng magandang kinabukasan. Of course, darating lahat sa atin yung panghihina, hindi naman sa lahat ng panahon, lagi tayong malakas. May darating din tayo sa yung sinatawag natin day of retirement. Katulad ko po, mga kapatid. Pagkatapos ko po magserbisyo ng 27 years sa Army, ay nagpasya po ako na mag-retired. No? Mag-retired Amen. ako. Katulad mo rin, Brother Rudy, di ba? Yes, sir. Si Brother Rudy, nag-retired din yan. So, dumarating talaga sa bawat isa sa atin yung retirement time, no? Retirement Amen. na sa pamamagitan ng maayos nating pangangalaga ng ating pinansyal na pag dumating man sa atin yung retirement, ay may enjoy natin. Hindi yung magkakaroon pa tayo ng kaguluhang isip kung papaano natin matutugunan yung ating pang-araw-araw na pangangailangan sa loob ng ating tahanan. Kaya nga napakahalaga na paghandaan natin at pangalagaan natin. Habang tayo ay nagtatrabaho, pangalagaan na natin yung ating pinansyal. And number 6, pagtuturo ng magandang halimbawa sa mga anak. Alam niyo po, kapag nakita po ng ating mga anak na tayo ay mabuting katiwala. Kaya nga po yun sinasabi ko po sa inyo kanina, na tayo ay katiwala lamang ng ating Panginoon Yes. sa lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupang ito. Kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ay dapat makita ng ating mga anak na tayo ay mabuting katiwala sa lahat ng bagay. Ano po? Kaya nga, napakaganda talaga na pag-usapan ito para sa pamamagitan ng pagtuturo natin sa ating mga anak ay magiging sandata rin nila yan, mga kapatid. Magagamit din nila yan sa future. Ano po? At meron nga magandang kasabihan dyan na action speaks louder than word. No, kung nakikita sa atin ng ating mga anak na tayo ay mabuting katiwala, no? Marunong tayong mag-budget, marunong tayong mag-ipon, at marunong tayong magpahalaga sa pera, no? Na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Nakita yan ng ating mga anak, mga kapatid. Magandang matutunan nila yan. At talagang mapapakinabangan nila yan in the future kapag sila po ay humantong na rin sa ating kalagayan. Ano po? So, ang financial management sa pamilya ay hindi lamang nangangahulugan na pagiging maramot. So, pag minanage mo kasi yung iyong pera, yung pananalapi yan. sa loob ng tahanan, hindi po yan nangangahulugan na pinagdadamot natin yung pera. No, hindi po natin pinagdadamot. Ito ay ang matalinong pagpapasya. Kalakip mo rito yung matalinong pagpapasya upang masiguro na ang bawat perang pinaghihirapan ay mapupunta sa mga bagay na tunay na nagbibigay ng proteksyon at
kaligayahan sa buong pamilya. Ano Yeah, po? So, amen. protection natin yan. Hindi yan na, wag natin isipin na kawawa naman itong aking anak. Ganon yung pamisa. Kasi ganon pag hinihigpitan natin yung pinansyal at pinagkakasya natin, yung pinansyal natin, nagkakaroon tayo ng yung emotional na pakiramdam na pakiramdam natin na pinagraramutan natin yung ating mga anak, mamaramutan natin yung ating may bahay. Hindi po ganon, mga kapatid. Dapat maunawaan ng bawat miyembro ng pamilya kung ano po ang layunin ng ating pangangalaga ng panalapi upang magkaroon po tayo ng proteksyon at kalakip dyan, pag nagkaroon tayo ng proteksyon sa ating pananalapi, ay magkaroon po tayo ng kaligayahan o masayang pagsasama sa loob ng ating pamilya. Tatandaan natin, isang ugat ng pagkawasak-wasak ng pamilya ay ang maling pangangalaga ng pera o ng pinansyal. At of course, ngayon ay mayroon po tayong magandang usapin na bubuksan patungkol po sa financial management. At nais ko pong ibigay kay Brother Rudy. Alright. Okay. Thank you, Brother Noel. Alam niyo po, mga kapatid, lahat ng sinabi ni Brother Noel, yung po ay mga plano po na nasa isip ng isang magulang para sa kanyang mga anak. Mhm. Napakaganda po lahat sinalansan ni Brother Noel. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, ang pinaka dahilan kung bakit hindi po natin na ima-manage yung ating financial na bagay, dahilan po sa kakulangan po ng disiplina. Yeah, Yan amen. po. Yun po yung pinaka-problema. So kung dito po makikita po natin yung tinatawag na self-discipline o self-control, ay makikita natin na yun yung bumubutas sa lahat ng mga plano natin . Kaya nagkakaroon ng leak hindi dahilan sa nagkulang ang Diyos ng pagpapala na ibinigay sa atin. Kundi noong hawak na natin yung isang bagay na pagpapala, wala tayong disiplina sa sarili natin. Mayroong kang plano pero wala ka namang disiplina, ay magkakaproblema ka niyan. Amen. Di ba, Amen. Brother Noel? Ano? Tama po. Tama. Ay, At totoo naman, sa lahat ng anggulo, Brother Oo. Rudy, ang disiplina ay isang pangunahing pangangailangan at dapat natin may apply sa ating sarili. Yun. Ano po? Kasi kapag walang disiplina, babagsak tayo sa kapahamakan. Totoo po yan. Kahit sabi nga ni Brother, sa lahat ng anggulo. Mga kapatid, sa pagkain man, kung wala kang disiplina sa pagkain, delikado yan. Tama. Sa pagtulog, wala kang disiplina, delikado yan. Delikado pa rin. Oo, kung nagpupuyat ka, delikado yan. Yeah. Kaya nga, lahat ng bagay ginagamitan po ng disiplina. Yeah. At lalo na dito sa bagay na ito na usapin ng pananalapi sa Yeah. pag-iingat ng pagpapala ng Panginoon. Kailangan po ng disiplina. Oo. Ngayon, bakit kailangan ng disiplina? Brother Sa- Rudy, Oo. Sige, sige. tukuyin muna natin kung Oo. ano nga para lalong Oo. maunawaan ng Sige, ating sige. taga-subaybay kung ano ba talaga ang kahulugan ng disiplina. Yan. Bago po tayo magpatuloy, ano po? I-define po na natin muna kung ano po ang kahulugan ng disiplina po. Ang disiplina po ay ang paggawa sa kung ano ang dapat at tama. Yun. Di ba, Brother Rudy? That's right, that's right. Paggawa Oo. na kung ano ang dapat at tama. Yun. So, kahit na ito ay mahirap o nakakatamad gawin. Yun. Di ba? Tama, Brad. Tama. Yun ang disiplina, Yun. Brother Rudy. So, go ahead, Brother Rudy. Yeah. Kaya nga, napakalagay. Yan yung disiplina, mga kapatid. Yung paggawa ng tama. Kung wala ka talagang disiplina, hindi mo magagawa yung tama. Abay, totoo amen. po yan. Ngayon, eto, mga kapatid, ulitin natin, disiplina ay mahalaga sa lahat po ng bagay. Lalong-lalo na sa usapin ng pag-iingat ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Okay? Sinabi ko pong pagpapala sapagkat anumang financial na ating natatanggap ay nagmula po yan sa Panginoon. Amen. Amen. At marapat lang na ingatan. Ngayon, mga kapatid, nandoon na po yung plano natin. Ngayon, pagdating sa disiplina sa ating sarili, doon naman po tayo kinukulang.
yung katulad ng ibinigay na kahulugan, yung paggawa, mga kapatid, paggawa sa kung ano yung dapat at kung ano yung tama, yung dapat ang gagawin. Kasi yun ang disiplina eh. Ngayon, kung alam mong hindi yan tama, ay bay, wag mong gagawin. At hindi angkop ayon sa iyong plano. Amen? Kasi kung tandaan natin, mga kapatid, ang kalaban ng Diyos ay matalinong nilalang. At Amen. tayo, habang tayo nandito sa lupa, masasabi ko na talagang nasa katawang lupa tayo, andoon po yung lust of the flesh, andoon po yung lust of the eyes, and the pride of life na meron po tayo ngayon sa pangkasulukuyan. Yeah, amen. Ngayon, kapag umatake po sa atin yung mga bagay na yon, paano po natin mapaglalabanan yan kung wala mismo ang salitang self-control o disiplina na meron tayo? Ano ang ipanglalaban natin sa ganyang bagay? Kaya nga sinabi ni Sir Noel kanina, kailangan natin ng salita ng Diyos, ng karunungan Amen. ng Diyos. Bakit kamo? Sapagkat yun yung dikta o yun na yung ibinibigay ng Diyos sa atin upang mapaglabanan natin ang mga bagay na po pwedeng sumira sa atin. Yeah, amen. Yun dapat ang maglilid sa atin, yung pagkilos ng banal na espiritu na dala-dala ay karunungan upang mapaglabanan natin, mga kapatid, yung tinatawag na lust of the flesh. Yun. Okay? Tingnan nyo po. Yung pag sinabing lust of the flesh, nakikita naman natin yung matinding pagdi-desire sa mga bagay-bagay. Yeah, amen. Ano po mga kapatid, na kung ano yung feeling mo, maganda, masarap sa'yo, o pakiramdam mo ano yung nagiginhawaan ka, yun yung gusto mo. Mga kapatid, eto po. Sa lahat ng bagay, kung magiging ganyan ang ating kaisipan, abay kailangan na ho natin magpalit ng kaisipan. Yeah, amen. Change the way you think, mga Yeah, kapatid. amen. Bakit kamo? Bakit ko sinabi yung ganon? Sapagkat hindi palibhasa nandito tayo sa flesh, mga kapatid. Alam niyo po, hindi palibhasa nasa flesh tayo ay ibibigay natin kung ano yung gusto ng flesh natin. And the moment na ito pa, yung magaling na kalaban ang galing nito magdikta. Sa isip natin at sa ibang tao, gagamit ito. Mga kapatid, kadalasan kaya tayo nagdi-desire ng mga bagay-bagay kasi tumitingin tayo o nakikinig tayo sa sabi-sabi ng iba. Yeah, amen. Pansinin ninyo, Brother Noel, mukha ka bang kawawa kung sasabihin, tingnan mo yung damit mo, luma na, bumili ka na. Yeah. Tingnan mo yung ano mo, cellphone mo, luma na, bumili Hindi ka bagay, na. hindi O na. hindi na bagay sa'yo. Hello mga kapatid, kaya nabuhulog tayo doon sa glasing patibong Sa udyok ng sa iba. udyok ng iba. Hindi sila ang may hawak ng buhay natin. Yeah. Mga kapatid. Kaya isipin mo na kung ano man kung ano man ang sinasabi ng iba ay magpapadala ka, Yeah. abay mauuwi ka talaga sa kahirapan. Kapahamakan. Oo, talaga totoo. Dadaling ka talaga sa pangangailangan kasi wala, sa tulad yan ng Yeah. tinalaki natin, wala nang kakontentuhan Yeah. At saka Brother Rudy, ang isang hindi maganda diyan kapag nagpadala ka sa udyok ng iba ay hindi nila alam yung kalagayan ng iyong financial. Yun. Na kapag nagpadala ka sa kanila na dahil sa sabi nila, kaya nga napakahirap na maniwala sa sabi-sabi. Yun. At dapat mayroon talaga tayong sound That's mind. right. Ano po? Yun. Meron tayo. Yan. Talakay mo yung tayong sound mind mind na talagang dahil tayo ang nakakaalam ng ating financial. That's ay wag right. po tayo basta-basta magpapadala ng udyok. Ano po? Kaya nga, papasok na doon, Brother Rudy, yung contentment at sinasabi That's ko. right, brother. Napakahalaga ng disiplinahin natin yung ating sarili. Dahil alam natin kung ano yung dapat at ano yung tama para Yun. sa ating sarili at para sa ating pamilya. Brother Rudy, ituloy Yun. mo. So alam niyo po ba na kung hindi tayo makikinig sa mga sabi-sabi, makakaiwas tayo doon sa ganong klaseng kalagayan. At isipin niyo ito, dapat ang ating isip, mga kapatid, ay sumusunod yung ating action. Yeah. Okay? Kasi mula sa ating isip, gumagalaw yung action natin. Yeah. Mapapansin niyo po yan, mga kapatid. Nagsisimula agad sa iyong pag-iisip.
Ngayon, kung ang pag-iisip mo ay hindi bunga ng pagkilos ng banal na espiritu, hindi bunga ng karunungan ng Diyos, kundi bunga ng pakikinig sa pangangailangan mo doon sa tinatawag na flesh desire, Yeah. at nakinig ka sa buyo ng iba, mga kapatid, hindi mo mamamanage yung itong ipinagkatiwala sa iyo. Yeah. Mamimislead ka sa pagtupad doon sa tinatawag na plano ninyo, Yeah. yung mga goal ninyo. Bakit? Yung hindi naman kailangan ipinasok mo eh. Isipin nyo po meron sinasabi, brother, ang Biblia patungkol sa bagay na yan. Sabi nga rito sa Proverbs chapter 25 in verse number 28. Maliwanag dyan eh. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Yeah, So amen. ito, mahalaga to mga kapatid. Yeah. Kaya nga, kung mapapansin po natin, yung magkaroon tayo mga kapatid ng yung salitang he that hath no rule over his own spirit, yung Yeah. magkaroon, wala kang self-control. Yun Yun. ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Yeah. Kung wala kang self-control, mapapahamak ka. Oh, Yun pagharian ang ang ating sarili. Yun, totoo. Kaya nga, mahalaga na yung mag-control sa sarili mo ay ayon sa karunungan ng Diyos na ibinigay sa atin. Yeah, amen. So, andun na yung pagpasok ng banal na espiritu. Sabi ko nga, may banal na espiritu tayo. Binibigyan naman tayo ng wisdom. Tama naman yun. Yeah. At totoo naman yun. Mangyari, mga kapatid, kung minsan nininiglect natin yung pagkilos ng banal na espiritu sa atin. Yeah. Mas matalino talaga si Satanas, mga kapatid. Magaling yan. Magaling yan. Sisiluin ka gamit yung lust of the flesh and lust of the eye. Yeah. Amen. Kita mo, pag tumingin ka isang bagay, kung si Eva nga, hindi nakalampas dyan eh. Ang bihira, totoo naman, di ba? Totoo naman. Talagang Nangyari talaga. nasilo talaga siya. Ilan pa lang ang mga magagandang yon. Yeah. Prutas pa nga lang ang ipinakita sa kanya eh. Yeah. Pero pambira, wala pa yung Apple na cellphone ha. Oo. Oh. Pambira, prutas pa lang yung ipinakita, bumigay si Oh. si Kaya, Brother Eva eh. Rudy, napakahalaga na talagang magkaroon tayo ng discernment Yun. sa atin kung ano talaga yung kailangan at ano yung gusto, Brother Rudy. Yo. Diba? Kasi kapag yung sinasabi mga Brother Rudy na yung gusto mo ang siyang nangunguna sa atin, ay talagang mawawala ng saysay yung pera natin. Mawawala ng halaga. Pero kapag tinignan natin talaga, mga kapatid, kung ang isang bagay ba talaga ay kailangan natin, no? Kailangan ba natin talaga ito? At gaano natin ito kailangan? Yun ang napakahalaga, Brother Rudy. Naayon ba to sa plano natin? Sa plano. Oo, At kailangan siyempre, ganun. titignan mo yung financial na kalagayan mo. Yun eh. Oo. May pera kang hawak. Kung sakaling babawasan ka ko ng ganitong halaga, hindi ba maaapektuhan yung aming pang-araw-araw na pangangailangan? Kaya nga, dyan napapasok, Brother Rudy, yung sinasabi mong disiplina. Na kahit gusto mo, pero hindi mo naman talaga kailangan, ay talagang pipigilan mo ang iyong sarili kahit mahirap pigilan yung ating sarili dahil sa ating desire ay kinakailangan nating gawin. Ano po? Yeah. Kailangan nating gagawin. Kaya nga, napakahalaga na talagang magkaroon tayo ng disiplina, magkaroon tayo ng right decision. Yun. Hindi Amen. lamang para sa ating sarili, Brother Rudy, Oo. kundi para sa kapakinabangan ng bawat pamilya. Kaya nga napakaganda ng sinasabi, Brother Rudy, dito sa sa aklat ng Timothy, no po? Sige, Kabin. About discipline, mga kapatid. Sige. Ang ganda nito. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Yan. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi rito, basahin ko. Okay. For God had not given us the spirit of fear, Yes, amen. but of power, and of love, and of a sound mind. Yun. O, sound mind. Kaya nga, napakahalaga. Talaga, sabi rito ng Bible na sapagkat hindi daw po tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Pagkatakot. Pagkatakot, kundi ng kapangyarihan, no? Ng kapangyarihan at ng pag-ibig
at ng isang matalinong pag-iisip Yo. o Amen. sound mind, no? Sound Yan. mind sa English. Ano po na ang ibig sabihin po, hindi po tayo binigyan ng syempre kapag hindi po tayo nagtiwala sa Diyos at nanguna yung desire po natin, ano? Magkakaroon tayo ng fear. Di ba? Yun. Magkakaroon tayo ng fear. Pero kapag ibinigay natin ang pagtitiwala natin sa Diyos, yung fear na yan, yung espiritu ng katakutan, ay mawawala po yan. Ano? Kundi, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Power to overcome. Ano? No. And love. To overcome fear. To overcome the fear. And of course, kapag na-overcome natin yung fear, sabi ng Bible rito, magkakaroon po tayo ng love. Yan. Love and sound mind. No? So ano bang ibig sabihin ng sound mind? Okay? Ano ba ang meaning ng sound mind? Sound mind means discipline. Yan. Self-control. Yan, No? yan. Amen. And well-regulated mind. Ano po? Kaya nga, napakaganda na talagang magkaroon tayo ng sound mind na meron tayong Check. pagpipigil sa ating sarili na yung pera nating binabudget o yung pera nating hawak ay hindi natin dapat basta-basta lamang ito pakakawalan, no? Ang pera, Brother Rudy, madaling gastusin. Tama. No? Pero napakahirap kitain. Ano po? Kaya nga kapag hindi po tayo nagkaroon ng self-control o disiplina Yeah. sa ating pananalapi, mga kapatid, kahit anong laki ng halaga na iyong hawak, mga kapatid, isang araw, mawawala yan. That's right. Kapag nanguna sa atin yung ating, sana sabi ni Brother Rudy kanina na lust of the flesh. No, yung alok ng sanglibutan, yung mga tingin mo sa iyong mga mata ay napakagaganda at Ay, nako. talagang makikita mo na kung saan naman maraming masasakripisyo. Ano po? Kaya kumikita tayo ng minimum, no? Kumikita tayo ng minimum, pero gumagastos na naman tayo ng more than minimum. So, doon na po papasok yung nawalan po tayo ng disiplina sa pagkontrol ng ating mga budget o ating pananalapi. Brother Rudy, sige, tuloy mo. Alam mo, bro, tulad ng sabi ko kanina, huwag mong hayaan na yung iba ang mag-control sa'yo. Yun. Okay? Huwag mong hayaan kasi sarili mo ito eh. Yeah. Kaya nga, yamang sarili mo ito, para sarili mo ang pamilya mo, sariling pamilya, sa madaling salita. Meron ka ring sariling pamamaraan bilang isang magulang, isang tatay. Yeah. Huwag mong hayaan na yung iba ang mag-control sa'yo. Yun. Kundi pagyamanin mo ngayon yung karunungan na ibinigay sa iyo ng Diyos na mismo sa iyo pa lamang ay magkaroon ka na agad ng control sa sarili mo. Yun. Kasi pangit naman na yamang sasabihin mo wala kang control sa sarili mo kaya ipakukontrol mo sa iba. Ayun. Abay, delikado yun. Tama. Kaya yung sinasabi ko, mga kapatid, isipin mo, anak ka rin ng Diyos. Yeah. Sabi nga, di po ba, na kung kailangan mo ng karunungan, humingi ka ng karunungan Yun. sa Panginoon. Hindi madamot ang Diyos. Siguradong Yes. ibibigay niya sa iyo yan. Mangyari lang, mga kapatid. Tandaan mo, pamilya natin ito na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Therefore, hindi rin natin po pwede na ipagkatiwala ito doon sa iba. Yan. Lalong-lalo na sa pamamaraan ng paghawak ng pagpapala ng Panginoon na ibinigay sa atin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ngayon, sabi doon na sa aking ibinigay, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without wall. Maliwanag ito, mga kapatid, na kailangan natin ng disiplina sa ating sarili. Yun. Kung Amen. wala, hingiin mo yan sa Panginoon. Yeah. Kung nandiyan ka naman, gamitin mo na. Yeah. Gamitin mo na, huwag ka nang magpabuyo sa iba. Yeah. I-disenyo mo yung rule na yan, specific disenyo na para sa iyo. Sapagkat dinisenya ng Panginoon exclusive din para sa iyo eh. Yeah, amen. Yeah, sabi ko, naririnig ko yan kay pastor eh. Kung ano yung plano ng Diyos sa atin,
exclusive, ibinigay na yan ng Diyos para sa atin. Yeah. Ngayon, nasa atin na yan, mga kapatid, yung disenyo na yan, abay, ariin mo ng iyo yan. Yeah. Amen. Kaya nga, ipairal mo na yan doon sa iyong pamilya. Yeah. Amen, mga kapatid? At huwag ka nang magpa-control sa mga sabi-sabi ng iba. Huwag Oo, makipagsapalaran. wag. Buhay mo to. Yeah, amen. Hindi mo po pwedeng sabihin na naiinggit ka. Yun. Kasi yung anak nila may ganito, yung anak mo walang laptop. Kailangan din. Yeah. Hindi ganon, kapatid. Ano mo to pamilya mo to. Tignan mo talaga Tingnan yung mo ng pangangailangan. mabuti. Tingnan No. mo ng mabuti. At ito, iano natin, Brother Rudy, yung pagpipigil sa sarili. Oo, yung sige. self-control. Oo, Sabi rito, ito ang kakayahan na kontrolin ang ating sariling mga emosyon. Yun. Oo. Hilig, Oo. no? Dyan, yun, nabanggit Hilig. yung emosyon. Emosyon, Oo. hilig, Mhm. at mga maling udyok ng Kaya katawan. kita mo, kasama nga, hindi nga tayo nagkamali. Yun yung sinasabi ko, mga kapatid. So, tingnan mo, ang talatang ito na ating binasa, hindi lang para ma-master natin yung ating emosyon, kundi maging yung desire talaga natin, na mapaglabanan natin yung lust of the flesh. Yeah, amen. Yun talaga, kasi yun ang pinakamatinding kalaban natin At yan yung Oo. mabilis mag-drain Yun. ng ating financial. Totoo yan, Yeah. mga kapatid. Kaya nga sabi rito, Brother Rudy, na yung taong may self-control daw, yung taong may sound mind, Yan. ano po, ay hindi basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin. That's right. Hindi siya, syempre, dahil may sound mind ka, ay hindi ka basta-basta magpapadala sa iyong bugso ng iyong damdamin. Oo. Katulad ng galit, Mm. Yan. takot. Mhm. Ito yung pinakabasaklap, Brother Rudy. Ano yan? O bigla ang gustong bilhin. Yun. Abay, matindi yan. Ito, yan yung sinasabi. Na kanina nag-uusap tayo. Yeah. Yung sinabi mo kanina sa akin na one day millionaire. Yun, yeah. Naalala- One day millionaire and 29 days broke. Mahirap yan. Totoo yan. Bakit ka mo may ganong klaseng mga naririnig tayong kasabihan sa labas? Bunga yan ng kawalan ng disiplina sa sarili. Yun. Bunga po yan. Tingnan nyo po, mga kapatid. Ang pinakamaganda, yamang ngayon, eto na, pinagkatiwalaan tayo at andoon na tayo. Meron na tayong tinatawag na self-discipline, dapat. Yeah. Amen? Amen. Ay dapat kumilos tayo ayon sa direksyon natin, Yun. mga kapatid. Let's move with direction. Yung pinakamaganda doon. Kasi mahirap ito, mga kapatid. Tingnan ninyo, may plano tayo. And then yung plano na yon, hindi mo bibigyan ng sakatuparan. Yun. Hindi mo mabibigyan tuloy ng ng panahon para matupad. Yeah. Mga kapatid, sabi nga, wala pong nagtatanim na bumubunga agad. Yun. Lahat po nangangailangan ng oras, ng panahon, ng effort at pagpapatuloy bago po magbunga ang isang bagay. Yeah. Therefore, kung nasa proseso pa po tayo ng ganyan, na tayo'y nagtatanim pa lamang, tapos nagdidilig, nagtatrabaho, nag-e-effort, sabi nga, at kailangan magpatuloy, mga kapatid, okay lang po na nandiyan tayo, sapagkat meron naman tayong tinutumbok ayon sa desisyon o direksyon na ginawa natin. Yeah, amen. Yun po yung pinaka-the best. Kaya nga sabi ko, yung binigay ni Brother Noel kanina na mga plano, which is yun talaga yung gusto ng Panginoon yun na may plano tayo Yeah. Pero nga, Amen. sabi ko nga, habang nasa katawan pa tayong ganito, may mga disturbance talaga na talagang gustong sumingit sa atin Yeah. Kaya, ano tayo, nasusway tayo. Nadidistract. Oo, nadidistract tayo. Pero ang pinakamaganda, mga kapatid, tulad ng sabi ko, magkaroon tayo, mga kapatid, ng self-control or self-discipline. Yun. Dahil talagang doon talaga yun hindi maramot ang Panginoon. Yeah. Hindi talaga madamot. Pero kung mamamaster natin yung ating emosyon, gamit yung ating tinatawag na discipline sa sarili, na bunga ng karunungan ng Diyos, mga kapatid, I do believe na ito po ay magagawa natin
yung ating mga plano. Yeah. Kaya nga, That's right. move with direction, mga kapatid. Yun At yung... masaya kang mamumuhay. yun. Dahil nasusunod yung plano mo. That's right. Nakalakip ang disiplina. Yan. Disiplina. Amen. Kaya napakaganda talaga na pangunahan. Lagi nating itatanim sa ating isip na ang disiplina ay ang paggawa kung ano ang dapat at tama. No? Yeah. Kahit na ito ay mahirap. Mahirap talaga. Oh. Kapag hindi mo sinunod yung sariling kagustuhan mo at sumusunod ka dun sa programa at plano mo, ay talagang mahihirapan yung sarili mo. Pero dahil sa ina-apply natin yung disiplina sa ating sarili, unang-una sa atin, of Yeah, course, sa ating amen. tatay, Oo. na dapat magkaroon tayo ng self-discipline sa ating sarili upang makinabang ang ating pamilya. Kahit nakikita natin ito na nahihirapan tayo. Yan. At kahit nakikita natin na nakakatamad gawin to. Bakit nakakatamad minsan? Kasi mabagal eh. Dumadaan tayo sa proseso eh. Tama. Kaya nga, yung pag tayo dinisisiplinahan natin ang ating sarili sa paghawak natin ng pinansyal o yung ating kita, ay talagang minsan parang mahirap eh. Parang mahirap. Pero dahil sa mayroon kang layunin o gustong maabot para po sa kapakanan ng iyong pamilya, ay dapat ito yung dapat gawin at ito yung tama, ipagpatuloy natin. Yun. At Brother Rudy, ang ganda ng comment ni Sir Andy. Ano po? Oh, okay. Basahin Sige, mo. sige, asa. Basahin mo. Brother Rudy. Ayun, nasa wall. Ano mo. Yun. dyan. Okay. Yung ano, Okay. tama at dapat. Tingnan, saan na tayo? Yan yung una? Hindi, Ah. nasa baba pa ata yan. Sa taas, Nasa taas na? sa taas. Basahin mo. Yun. Ayan. Ang ganda ng comment yan, Sige sir. nga, basahin Basahin natin mo, ito. basahin mo. Ito. Sabi ni Sir Andy Agdon, ang tama at dapat gawin para hindi manatili sa estado ng laging nangangailangan at kahirapan, be humble enough and be willing to be taught in the aspect of financial in the light of God's Word. Amen. O, kita mo, number 1 pa lang yan, ha? Oo. Be humble enough and be willing to be taught Yeah. in the aspect of financial in the light of God's Word. Yeah. Isipin mo, kung walang pagpapakumbaba Yeah. at hindi ka willing na tumanggap ng turo Ng salita ng Diyos. mula sa salita ng Diyos, Mhm. ay pambira. Sa aspeto ng financial na ito, mula sa salita ng Diyos, ay talagang mahirap. Mapapahamak ka. Oo. Bakit ka Mapapahamak mo? Kasi pamilya. ito, madagdagan ko yung bagay na yan, mga Sige, kapatid, sige, na brother sinasabi. Alam niyo po ba, mga kapatid, na yung magkaroon ka lang ng disiplina sa emosyon mo, sa desire mo, mga kapatid, magkaroon ka ng tinatawag na self-control ay isang malaki ng accomplishment para sa buhay kristyano mo. Yeah. Totoo, ma'am kapatid, di Yung ba? ganinang binasa mo na Proverbs, ano Ah. He that have no rule. 25 verse. Yeah. Ang ganda nun. He have the rule. Verse 28. Yeah. O isipin mo nyo. Sa totoo lang, tingnan mo, hindi naman din, ayoko naman gumamit ng ibang example sa ibang tao. Kundi tayo, dito na lang sa atin na lang. Kasi maganda nang gamitin ng sarili. Sa totoo naman, kung sabi nga, yun yung sinasabi natin, kung hindi tayo natuto, Yun. wala rin, sigurado, baka hanggang ngayon namumroblema pa tayo. Yeah. Yan ang Amen. totoo po. Mga totoo mga kapatid. Kasi bakit? Merong tao na gugulatin kapag nakahawak. Yun, tama. Pag binigyan mo ng pagpapala, nagugulat agad. Hindi, alam mo, umaandar agad sa isip niya, ano kayo bibiling ko? Ano. Mga kagustuhan. Parang nag-uumalpas ang Yeah. pera sa katawan, sa Yun. kamay. Pero yun ang sinasabi, the way, kung hindi talaga tayo natuto, Brother Noel, Walang disiplina. sabi ko nga, kaya nga ang pangunahin talaga agad na pinakamagandang Pundasyon. gawin, pinakapundasyon, turuan mo ang sarili mo. Yun. Turuan mo na marunong ka magpakumbaba, Yeah. marunong kang tumanggap ng turo Yun. mula sa mga salita ng Diyos na dadala sa'yo upang magtagumpay ka sa bagay na yan. Yeah. Amen. Yan ang pinaka-problema eh. Yun. Kaya, Brother Andy, thank you sa ganyang bagay. Yeah. Number 2. Number 2. Okay. Create a financial plan which include budgeting. Tama. Ayan naman. Oo. Tama. yan.
Yun! Kaya napakahalaga talaga, Brother Rudy, yung Oh. pagpaplano. Yun, yun yung mga binanggit natin kanina Yeah. na talagang andoon yung mga financial na mga plano kung Mm. paano gagamitin yan. Kaya nga kung labas sa budget, doon sa plano mo, Huwag mong isakripisyo. Huwag mong isasakripisyo. Yeah. At lalong-lalo na yung mga bigla-biglang katok, bigla-biglang tunog ng cellphone mo. Ay, Yun ang nakadalasan pinakamaganda. yan eh. Oo. Oo. Na, hindi po yan pagdadamot kung hindi ka makapagbigay sa mga nangailangan at tumunog yung cellphone mo, may nanghihingi sa'yo. Yeah. Hindi po yan pagdadamot. Kundi maganda na maipaliwanag mo na maging ikaw din ay nandoon ka pa sa estado na nagkasabay kayo ng pangangailangan. At inaayos Oo. mo pa ang iyong Yun. pananalapi. Yun ang Oo. pinaka-the best doon, Yeah. mga kapatid. Hindi naman po yan pagdadamot. Hindi masama Oo. ang magbigay. Yun, hindi po talaga. Hindi masama. Talaga Hindi maganda masama. nga yung nagbibigay Maganda eh. ang nagbibigay. Oo. God bless the cheerful, Cheerful giver. giver. Yun, Ngunit, meron. dahil sa ikaw ang nakakaalam ng estado ng iyong financial. Oo. Financial, hindi lamang financial na para sa iyo, kundi financial ng ating pamilya. Ay wag nating isasakripisyo yung isang bagay na maapektuhan yung pangangailangan ng ating pamilya. Brother Rudy. Yeah, Kaya that's yan, right, oo. brother. Yeah. Ito, meron yung number 3. Number 3. Assist your current spiritual and financial condition. Ang ganda niya, no? Ay, mamaya. Spiritual ang number 1, Oo, no? siyempre. Pangunahin. Kasi nga sinasabi nga natin, lagi natin sinasabi, malaki ang kinalaman ng spiritual na pangangailangan Yeah. natin sa kalagayan natin ngayon. Sa Oh. financial. So, sa financial na usapin, malaki. Yeah, Kasi malaki. kung ang spiritual mo ay mababa, Oo. abay ibig sabihin noon, mas nangingibabaw Yung ang flesh. Yeah. Kung ang flesh mo ang magdadrive sa'yo, saan ka dadalhin? Yun. Pero kung ang spirit mo ay mas mataas, Yan. mas naglumago, Oo. mas lumago. Nag-uumapaw. Oo, nag-uumapaw. Talagang makikita mo kontrolado mo ang bagay. Yun. Kaya nga andoon yung mahalaga yung generous spirit. Yeah, galing. di ba? Puso Pambira. mapagbigay. Pambira. At isipin mo yung puso mo na talagang lumago ka. Yeah, Pambira, isipin mo malago ka. Doon mo talaga makukontrol ang lahat ng bagay. Pero unless na ikaw ay kontrolado ng Banal na espiritu. ng kung kontrolado ka ng banal na espiritu, makukontrol mo. Yeah. Pero kung ang katawan mo, lust of the flesh ang nagkukontrol sa iyo, Yeah. sigurado tapos tayo diyan. Okay? Amen. Tuloy natin. Yeah. Assist your current spiritual and financial condition. Mhm. Know where you are in and know where you want to go, and every important to have a clear springboard of succeeding actions. Wow. Yan, Amen. nakakita mo yan. Kaya- Very important is to have a clear springboard of succeeding action. Kaya nga, sabi niya, yan. Brother Rudy, dapat alam mo kung ano ang iyong kalagayan. Yun. Di ba? That's right. Dapat alam mo kung ano ang iyong kalagayan. Yeah. At ano yung iyong tatahakin. Yun. Gustong tahakin. Tama. Di ba? Wag tayo basta-basta magpapadala sa ating emosyon. No? Yun, Sa wag, ating wag. emosyon. Kaya nga napakahalaga na magkaroon tayo ng self-discipline o self-control. Alam Ano niyo po yung pagpapakatotoo, napakahalaga. Yeah. Alam mo kung minsan kasi doon tayo dinadaya kasi sa simula pa lang sa ating sarili hindi na tayo nagpapakatotoo. Mhm. Hindi natin kailangan i-praise tayo ng iba para nang sa ganon mapagkamalan tayong maayos Yeah. at meron. Mga kapatid, hindi po. Sa buhay natin, wag tayong mamuhay Huwag ng tayo maraya. magmadali. Wag. Oo. Kusan dumarating Kusan yan. dumarating. Ambira, at hindi rin kaapihan yan kung sakasakali man na luma ang suot natin. Yeah, amen. Hindi naman kaapihan po yan, mga kapatid. Sa totoo lamang po, pagpapatunay lamang yan ng pagpapakumbaba at Yun. kung gaano lang tayo namumuhay ayon sa biyaya ng Panginoon. Alam mo, Brother Rudy, naalala ko tuloy yung lolo ko eh. Oh. Sabi ng lolo ko sa akin, huwag kang mahihiya
basta malinis ang iyong isinusuot. Yun naman, totoo yun. Basta malinis ang iyong kasuotan. Totoo yan, kahit Kaya- may punit yan. Kaya, huwag kang mahiya. Kasi, ang pagsusuot ng luma, no? O kaya Oo. may butas, Oo. ay hindi kasalanan. Tama. No? Huwag Oo. kang mahiyang gumawa ng tama. Mm-mm. Ang dapat mong ikahiya kung ikaw ay gumagawa ng mali. Tingnan mo, nakikita mo ba tong tuhod ko? Yan. Yan. Ilang tapal yan, brother? Yan. Dalawa yan, ha? May Oh. tahi. May tahi yan. Kasalanan ba? Kasalanan ba? Tsaka Oh. sino naman ang itutulak ba ako kasi butas yung tuhod ko? Yeah. Sinorse lang. Alam mo, naalala ko tuloy, Brother Rudy, Ah. yung isa totoong pangyayari ito, mga kapatid. Nung pumunta kami sa Hong Kong, Brother Rudy. Sige nga. Kasi Kwento mo nga yan. pinagkatiwalaan din tayo ng blessing ng Panginoon na Pa-Hong Kong. makabisita Alam mo makabisita yun. sa Hong Tsaka, Kong. Ito kasi, napaka-humble diba, mo talaga. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Ito, Brother Sige, Rudy, sige bro. Sige. Ito, testimony ko ito. Talagang, siyempre, pag ang sapatos, Brother Rudy, bihira mo gamitin, Oo. humihina yan, Oo, rumulubog. Diba? totoo yan eh. Nakatago eh. Oo. Ngayon, itong gamit kong sapatos na bihira kong gamitin, yun yung nagkataon, ginamit ko na pumunta doon sa lugar na yun, Sa Hong Kong. sa Hong Kong. Sa madaling salita, habang kami ay naglalakad, Bumigay. Punta kami sa mga lugar na bumigay yung takong. Oo. Bumigay yung takong. Talaga, umano talaga. Doon pa inabot Sa pagdating ko din sa sapatos, Oo. di ngayon, sabi ni Pulin, sabi Oo. ng 3 kong dalaga, sabi, bili tayo ng sapatos. 3 dalaga? Oo. Yung nanay. Dalaga rin? Itsura dalaga yun. Okay. Huwag mo Sige, kalabanin sige. yun. Oo, Kasi sige. mga- Tama. Okay, Itsurang dalaga yun eh. Itsura dalaga yun. Oo. Ha? Huwag mo sabihin na senior citizen tayo, magagalit yun. Sabi ng 3 kong dalaga, daan tayo sa mall at bibili tayo ng sapatos. Aha. Palitan mo na yan pa yung sapatos mo. Hindi. Sabi ko, marami akong sapatos sa bahay. Hindi ko nga nagagamit eh. Sabi ko nga ganun eh. Hindi ko na kayang gamitin yun at hindi ko na nagagamit yung iba. At sabi ko, kung bibili pa tayo ng bagong sapatos, of course, unang-una, gagastos na naman, Brother Rudy. Oo. Eh pag gumastos ka na naman doon, at syempre, madadagdag na naman yun sa gamit na hindi mo naman talaga nagagamit at hindi mo talaga kailangan, ay talagang yung pera, masasayang lang, Brother Rudy. Tama. Yun yung pananaw ko Yun. sa aking Kaya sabi ko, hindi na tayo bibili ng bagong sapatos. Ito na lang. Sabi ko na gano'n. Anong gagawin mo? Sabi ko, kung hindi ka bibili, anong gagawin mo pa? Sabi ni Pauline. Sabi ko, may pang-ipit ba kayo ng ano? Buhok. Yung buhok, pang-ipit. Sabi, meron. Di nakaipon ako ng 3 pang-ipit. Oo. Tinali ko doon sa takong. Pabira. Tapos may tape. Tinaypan ko. Ayos. Brother Survive. Rudy, sabi nila, nakakahiya ka. Sabi ka, ayaw namin sumabay sa'yo. Kasi, grabe yung itsura mo. Sabi ko, bakit? Wala naman ako ginawang masama. Sabi ko na gano'n. Tinalian ko lang naman yung sapatos ko, nilagyan ko ng tape. Kasalanan ba yun? Yeah. Sabi ko na gano'n. Hindi naman palagay ko, hindi kasalanan yun. At alam mo, Brother Rudy, yung sapatos na yun, naiuwi ko pa. Oo. Pagdating ko dito, dinala ko sa shoe repair. Oo. Tinahip, inayos. Ngayon, maganda. Pambira. Nagagamit ko pa. Okay, tama. Diba? Sinasabi. Oo. Pagiging masinop, mahalaga yan. Ay, imbis na Oo. yung pera ay gagamitin doon sa isang bagay, pwede pa nating magamit yon sa mas mahalagang Yan. pangangailangan. So, hindi tayo dapat basta-basta mapapadala sa bugso ng emosyon ng iba. Dahil alam natin ko, siyempre, sayang na lang na tayo ang itinalaga ng Diyos sa pangunahan ang ating pamilya kung walang wisdom ng Diyos na ibibigay sa atin. Isipin mo, yan yung sinasabi ko, Brother Noel, na kung nagpabuyo ka sa iba, Sa 3 dalaga sa ko. 3 dalaga mo, di napagastos na sana. Magkano rin kaya ang magkano bagong rin yun. sapatos? Nandoon ka sa Hong Kong. Syempre. Alangan naman umuwi ka pa sa Marikina, sa Manila, bumili ka anak. Mapapamahal. Kaya sa madaling salita, iba pa rin. Yan yung sinasabi na. Alam natin kung ano ang
ang mas makakabuti. Yun. Alam natin yung mas makakabuti at hindi tayo basta-basta na lamang magpapadala sa gusto Oo. gusto ng iba. Yun, hindi palibasa masira na yung sapatos natin. Sira na rin ba ang pagkatao natin? Hindi naman. ganon. Hindi Kaya, ganon. Alam Kaya, naman natin oo. yung kasalanan at hindi kasalanan. ang hindi nila alam, MacGyver ka. Pinsang ka ni MacGyver. Nakauwi ng Oo. Pilipinas yun. Sipin mong yan, ano? Pabira, hanggang sa airport, daan ako sa immigration. Yun Oo. pa rin yun. Kakaiba, ako lang yung may sapatos. Na may sa, tape. Sa airport na may tali at may tape. Oo, Diba? isipin mo. Namumukod tangi, no? Talagang sundalo ka nga. Talagang Brother Rudy, sundalo. Oo. may comment si Ma'am Flor Sino? Solomon. Saan? Missionary Ayan. Oo, yan, missionary yan. ng Japan. Oo, ito. Pabira, Tagalogin mo, ha? Tagalogin ko yan. Kahit Japanese language siya, Tagalogin mo. Konnichiwa! Konnichiwa. Sige. Katulad po dito sa mission, kung walang disiplina, walang magagawa pagdating sa pera. Dahil may disiplina, may maraming amazing provisions ang Diyos po. Amen. Bihira, amen. Isipin mong yan, ang Tama, galing mo. tama. Ayun ang sinasabi ko. Sabi ko nga kahit saan naman talaga applicable Yeah. Na sa ibang bansa ka man, nasa mission ka man, sa sarili mong pamilya, Yeah. saan ka man pumaroon, kung ikaw ay meron talagang disiplina, magiging kagamit-gamit talaga sa buhay natin ang bagay na yan. As I have said, doon pa nga lang, sa umpisa pa lang yung magkaroon ka lang ng sarili, magkaroon ka lang ng disiplina na sa sarili mo Yeah. ay talagang malaking accomplishment na po yan sa buhay. Yeah. Kung wala tayong, kung di tayo naturuan, Brother Noel, sigurado hanggang ngayon, nako, Kaya dapat natin pasalamatan, Brother Rudy, ang ating mahal na pastor. that's right, No? brother. At, Hindi may tatanggi ako, talaga. personally, talagang labis ang pagpapasalamat ko sa ating mahal na pastor. Yeah. Sa pagtuturo niya ng how to manage our finances. Ano po? Ah. At personally, nagiging pakinabang po sa akin ang katuruan ng ating mahal na pastor. That's right. Hindi po namin katuruan itong mga sinasabi namin ito. At hindi rin po ito pagtataas sa pangalan ng ating pastor. Yeah. Hindi po ito pagtataas, mga kapatid. Marunong lang talaga tayong, anong magagawa mo? Siya nga yung ibinigay ng Diyos sa atin upang siyang magturo sa atin. Yun. Of course, ang pasasalamat una sa Panginoon. Yeah, amen. Pero lagi mo tandaan, hindi mo maitatanggi talaga. Malaki ang impluensya ng pastor natin sa buhay Kaya natin. yung binabanggit namin dito, mga kapatid, ito po ay personal testimony na natin. Oo. Personal testimony namin in connection sa itinuturo po ng ating mahal na pastor. That's So, right. hindi ito bago, kundi ito ay pagpapatotoo na yung tinuturo ng ating mahal na pastor ay epektibo. That's right. Personally, sa amin, sa aking pamilya at sa pamilya ni Brother Rudy. Kung sinasabi na talagang, kung kami personally nagsasabi na epektibo, ay bakit hindi natin subukan? Tama. At alam niyo po, napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng disiplina sa paghawak natin ng ating finances. Yung Yes. mga bagay na ipinagkatiwala sa ng ating Panginoon. Kaya ngayon napakahalaga talaga yung self-control sa atin, na sa ating finances. Dahil makikita natin kung paano natin ito gagamitin. That's right. Paano natin Amen. gagamitin. At wag pa tayong magpapadala sa takbo ng ating emosyon, no? Kapag sinasabi ni Brother Rudy na kapag nakatanggap ng malaking pera, ang unang-unang titignan yung kanilang mga kagustuhan. Hindi yung pangangailangan, kundi yung kagustuhan. Mga kapatid, dapat natin ma-define yan sa ating buhay na yung pangangailangan ay iba sa kagustuhan. Yung Yes. pangangailangan, yun po yung talagang pangangailangan natin. Yun yung hindi natin dapat pwedeng ipagpaliban o isawalang tabi. Ano po? At yung mga ating kagustuhan, yun yung pwede naman natin ibinbin yan, Brother Rudy. Amen. Hindi naman pwede na, wag nating gawing priority yung ating gusto. Kundi, pwede natin ilagay lamang na yan sa second priority. Kapag maayos na yung ating financial, mga kapatid,
unti-unti natin tutugunin yung ating mga kagustuhan. Of course, marami naman tayong gustong mangyari. At hindi naman natin yan isinasawalang tabi. Pero, katulad nga ng sinasabi ni Brother Rudy kanina na kung masasakripisyo naman ang ating pangangailangan at wala tayong pagpipigil sa ating sarili sa paghawak natin ng ating pananalapi, ay talagang mawawalan ng kabuluhan ang halaga na ating hinahawakan. Tignan natin mga kapatid, sino ba yung mga tao na naghihirap ngayon na kung saan wala silang pagpipigil sa kanilang sarili. No? So, sabihin natin na sila na, marami na silang pera. O, Yeah, yung mga come on. pagkasalukuyang problema natin sa ating bansa, mga kapatid, yung may mahawak ng limpak-limpak na pera, no? Na hindi nila na-control ang kanilang sarili, na sa sobrang laki na ng hawak nila na pera, ay naghangad pa sila ng mas malaking pera. Kaya nga gumawa sila ng kasalanan, gumawa sila ng labag sa batas. Pero asaan sila ngayon, mga kapatid? Asan sila ngayon? Pero tignan mo, kung tayo ay mabuting katiwala, kaya nga nire-required tayo ng ating Panginoon Diyos na maging mabuting katiwala sa lahat ng bagay na pinagkakatiwala sa atin, na kasalukuyan nasa ating kamay na, mga kapatid. Kaya nga dapat i-enjoy natin sa pamamagitan ng paggamit ng tamang kaisipan, no? Na sabi na paggamit ng wisdom na nagmumula po sa salita ng Diyos. Kaya nga yung pagpipigil sa sarili sa pananalapi, napakahalaga, mga kapatid. Kaya wag natin baliwalain ito kasi ito ang isang problema sa loob ng ating tahanan. Yung ating pananalapi. Hindi natin kayang kontrolin ang ating mga sarili kapag mayroon tayong hawak na pera. Yan nga sinasabi nga ng iba na one day millionaire and 29 days broke. Dahil wala silang disiplina sa sarili. Kaya kinakailangan natin, hingin natin yung sabi ng Bible na sound mind. No? Sa sound yung sound mind. Kaya nga, sabi rito ng Bible sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Okay? Sabi rito, for God had not given us the spirit of fear, but of love and but of power and of love and of sound mind. Kailangan natin ng sound mind. Magkaroon tayo ng self-discipline at alam natin kung ano yung dapat natin tatakbuhin. Ano? Paano natin gagastusin yung ating pananalapi upang hindi mapahamak ang ating pamilya. Sabi nga ni Ma'am Flor Solomon, sabi rito, salamat po sa good influence ninyo. Sir Rudy and Sir Noel. Thank you po, Pastor Hill. Amen. Ganda. Amen. Hindi yan sa pagbubuhat ng sarili, kundi kay Ma'am Flor na natin napapakinggan yan. Yeah, at, amen. Salamat din po, Ma'am Flor, at ang Diyos lagi ang dapat nating papurihan. At salamat sa Diyos na mayroong siyang salita na basihan ng ating pananalapi. Ano po? Para hindi mapahamak ang ating pamilya. At salamat din sa Diyos na mayroon tayong pastor na naggagabay sa atin, na nagtuturo sa atin kung papaano natin pangalagaan ang ating pananalapi. Sabi ni Sir Randy, Brother Rudy, sabi nito, amen po, Sir Noel. Alright. That's the main thing, maging good and faithful servant. Steward. Faithful steward or manager of what God has entrusted to us. Amen. So salamat Sir Andy sa napakagandang comment sa ating comment section. Mga kapatid, huwag kayong mahihiya sa ating sa comment section natin. At yan naman po ay personal nating karanasan. Ano po? Personal nating karanasan. Hindi po kami nagsasalita rito na para patunayan po sa inyo na
perpekto po kami pagdating sa pananalapi. Hindi po. Hindi po. Kami po ay nagbabahagi lamang po ng aming karanasan kung papaano po na isaayos yung aming financial. Wala po kami malalaking perang hawak. Personally, That's right. Wala po kami malalaking hawak. Actually, kontento lamang kami kung ano ang meron kami. That's No? right. Kung ano yung pinagkatiwala sa amin ng ating Panginoon Diyos, nagkaroon po kami ng pundasyon ng pagkakontento. No? Kung ano yung kasalukuyan. And of Amen. course, tinitignan namin kung ano talaga yung pangangailangan. No? Kung ano ang pangangailangan sa loob ng tahanan. Kaya nga sabi nga, ang pagdidisiplina ay hindi ito pagpapahirap or pagmamaramot sa mga kasamahan sa pamilya. Kundi ito ay paghahanda sa kaayusan at kagandahan ng pagsasama sa loob ng tahanan. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na i-apply natin ang salita ng Diyos. Ang pundasyon po natin dito mga kapatid ay salita ng Diyos. Tatandaan natin, humawak man tayo ng malaking halaga kung wala tayong kakontentuhan sa bagay na ating pinanghahawakan, sa bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, wala pa rin tayong peace of mind. Ang mahalaga po sa atin, mga kapatid, especially sa atin, mga tatay, ano po? Sa ating mga tatay, hindi po tayo gaganahang magtrabaho para sa ating pamilya kapag wala po tayong peace of mind. Unang-una, peace of mind sa ating pananalapi. Kaya dapat tayo ang naghihirap, mga kapatid. Tayo ang nagpapagal. Ano po? Kasi tayo yung naghanap buhay di ba? Brother Rudy, tayo po yung nagpapagal at tayo po yung inatasan ng Diyos na maghanap buhay. Kung kaya, nararapat lamang natin pangalagaan ang ating mga pinaghihirapan. At laging hihingin ang katalinuhan na nagmumula sa Diyos na tayo ay maging mabuting katiwala. Kaya nga, ang magandang pag-usapan talaga to mga kapatid. Dito pa lang tayo sa pagpipigil sa sarili, no? Sa pagdidisiplina natin ay sa disiplina ay nandito pa lamang tayo sa pagpipigil sa sarili. At marami pa tayong mga magagandang usapin patungkol po sa disiplina. Kaya mga kapatid, talagang magsama-sama po tayo. Magsama-sama po tayo na pagtulong-tulungan ang ating napapangalagaan ang ating financial yung financial management natin. Unang layunin para hindi po tayo mabaon sa utang. Mga kapatid, para hindi tayo mabaon sa utang at mapagkasya natin yung pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kasi ang laging kasabihan mga kapatid, lagi nating kasabihan, eksakto lang. Di ba? Brother Rudy? That's right. Kulang pa nga di ba? Yun yung mga kataga na dapat natin maiwasan na hindi pwedeng eksakto lang. Kasi kapag eksakto lang, paano kapag nagkaroon ng emergency? Saan mo kukunin yung iyong pagkakagastusan, yung gagastusin, kung puro eksakto na lamang. Kaya nga, pinag-uusapan natin ito para makalaya tayo doon sa tinatawag na eksakto lang at kulang pa. Kasi pag sinabi mong kulang pa, para kang nagrereklamo yan sa Diyos. Di ba? Parang yung ibinibigay sa iyo ng Diyos, hindi ka kontento, kundi naghahangad ka pa ng mas malaki na kung saan nakikita naman ng Diyos na hindi ka karapat-dapat na pagkatiwalaan. Kaya nga, dapat sa maliit na bagay pa lamang, mga kapatid, ipakita natin sa Diyos, patunayan natin sa Diyos na tayo ay mabuting katiwala. Upang sa ganon, pagkatiwalaan tayo ng mas malaki pa, Brother Rudy. Di ba? Amen, sir. Yeah. At salamat sa lahat ng mga nanood sa atin ngayon. Alam nyo, nakakabitin po yung ganitong talakayin. Pero gayon pa man, sa mga darating na Biyernes uli, magkita-kita po uli tayo dito sa ating programa.
And I hope na yung itong ating natalakay ngayon, mga kapatid, ay nakadagdag kaalaman para Amen. sa pamilya upang sa larangan ng pag-manage nitong ating pinansyal ay hindi tayo mag-short at masabi natin na talagang sapat ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin. So Okay. yun ang pinakamaganda. At pag-uusapan din po natin mga kapatid, sa ating pag-aaral mga kapatid, kung paano po tayo magkaroon ng savings. No? Paano tayo magkaroon ng savings? Kinakailangan po talaga na magkaroon tayo ng savings. Ituturo din natin yan, mga kapatid. Tatalakayin Magtuturo tayo natin. yan. Hindi pa lumaya tayo sa lagi nating sinasabi na eksakto lang ang sahod ko. Kulang pa nga. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi sabi nga ng Bible na ang Diyos ang ating supplier. Di ba? Sabi ng Bible na, but my God shall supply all our needs. Diba? Yan. Amen. Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan, nagsusupply ng ating pangangailangan. That's right. At alam ng Diyos kung ano ang talaga nating kailangan. Amen. Ano ang talaga nating kailangan. At hindi maiksi ang kamay ng Diyos para ibigay sa atin ang ating pangangailangan That's sa araw-araw. right. Amen. So, pag-iusapan natin, paano tayo magkaroon ng savings? No? Paano tayo makalaya sa utang? At paano tayo maghanap buhay na may kasiyahan? Kasi kapag tayo mga tatay, no? Kasi tayo yung naghahanap buhay. Kapag masaya tayong naghahanap buhay, masaya ang ating pamilya. Pero kapag nakikita natin na tumatanda tayo, nawawala yung ating kalakasan, pero wala tayong nakikitang magandang naipupundar sa ating pagtatrabaho, mga kapatid, mawawalan tayo ng gana. Pero kapag nakikita natin yung bunga ng ating pagpapagal, mapasasabi mo, salamat Panginoon. Salamat at talagang pupurihin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga na talagang i-manage natin yung ating financial, yung ating mga kinikita para na sa ganun ay mamuhay tayo ng may kagalakan at kasiyahan na kasama natin ang ating pamilya, na buo ang ating pamilya. Hindi pwedeng wasakin ng pera ang ating pamilya. Dahil anuman ang pinagsama ng Diyos ay mananatiling magsasama yan. At tanging kamatayan lamang ang siyang magpapahiwalay sa atin, sa ating pamilya at sa ating asawa. So, maraming salamat, Brother Rudy. Amen. Thank you, sir. Panahon Thank you. na para magpaalam. Okay. Baka mapatayan tayo ng... Thank you so much sa lahat ng mga nanood sa amin dyan. At shout out, syempre, sa lahat, sa ating pastor, shout out dyan. Amen. Kay Brother Maki. Maki. Amen. Yan, nanood yan si Brother Maki. Brother Cesar, thank you sa inyo, sa lahat ng mga nanood sa atin, sa lahat ng mga tatay. Ricky Tamundong, Franz Ibarwang, ang dami nito. Cesar De Hos. Cesar De Hos. Sir Andy. Ruben Obidos, kita mo yan, magiging tatay pa lang yan. Rodelio Suay. Yan, Rodelio Suay, Andy Agdon, Yeah. Ariel Sablon. Yeah, Ayun, amen. Of course, yung mga nanay natin. Oo, no? si Ma'am Marybeth Ki Agdon. Ayan. At sa lahat po ng taga-subaybay natin na ang programang ito. At hindi lamang po tatay ang pwedeng magbigay ng comment. Ano po? Open po tayo sa lahat. Pati nanay, pwede mag-comment. Pwede. Mga young people, Mag-entertain kami mga niyan. mothers, welcome po kayo sa pagbibigay. Kasi ito po ang isang problema natin. Personal na problema natin. Hindi tayo marunong humawak ng pagpapala ng Diyos. Hindi natin na i-manage. At napakaganda talaga na... Francis Epe. Pambira, si kapatid. Andiyan yan, siyempre. Kumusta Gabi ka dyan, Pakba. kapatid? Gabi Pakba. Gabi the hacker. Ayak kita mo. Amen. So maraming salamat. Garland. mga kapatid. Yan, Okay. Violente. Yan. Violente. James Sheena. Diyan ba? Oo. Yung gandun pala. Diyan din, Richard Kim Mayong. Wow. Tama, dami Dami natin. At talagang pagtulong-tulungan natin ito, mga kapatid. Jason Juliano. Uy, si Sir Jason. Oo, Okay. dami.
Ayos Amen. na, So, buddy, ayos na. hanggang sa muli, ating pag-uusapan po yung financial management sa mga darating na Biyernes. At maganda po itong usapin natin ito. At sabi nga ng iba, ang oras daw ay hindi hinahabol pero kusang tumatakbo. At mga kapatid, isang malaking kagalakan po namin na maibahagi po sa inyo ang aming personal testimony about finances. Ano po? At ito po ay hango sa katuroan ng ating mahal na pastor. So, pansamantalang magpapaalam na po kami mga kapatid dahil sa lumagpas na po tayo sa oras, no? 1:36 na, Brother Rudy. At mapapatayan na tayo ng oras. So, ako po si Brother Noel na nagpapaalam po sa inyo. Ako si Brother Rudy. At lagi po naming sinasabi na to God God be all the glory. So hanggang sa muli, sa darating na Biyernes, magsama-sama po tayo sa programang ito. Maraming salamat and God bless us all. See you po next Friday.